Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video, may mga nagtatanong na saan daw ako natutulog kapag may gera dito sa Israel. Ang pinakakwarto ko talaga dito sa bahay ay yung mismong bomb shelter, pero kapag may gera dito sa Israel, si Lola ang pinapatulog ko dun at ako naman ay pansamantalang natutulog sa kwarto ni Nilush. Inayos ko nga ng araw na yan ang kwarto ni Nili dahil naguhuan na yung mga nakatambak at itinapon ko na din yung mga hindi na kailangan. Hindi ko na nga ipinaalam kay Lola dahil kukontra na naman yun at ayaw niya na pakialaman ko kung ano ang mga nakalagay dun at kay Nili ko na nga lamang sinabi kung ano ang mga inalis ko sa kanyang kwarto. Katulad niya mga electric pa ng mga sirana na nakatambak lamang sa bahay na kahit mga sirana nga ay ayaw pang ipatapon ni Lola. Pareho nga sila ni Nili na mahilig magtago ng mga bagay na kahit mga patapon na. At si Lola naman ay isa din pasaway na payag siya na mag-ipon si Nili ng mga basura at hayaan ko daw. At sa dami na nga ng mga basura na naitapon ko sa bahay ay parang hindi pa din maubos-ubos. At ayun nga si Lola at wala pa din kaalam-alam na hinahakot ko na sa labas yung iba ng mga patapon na bagay. Nung una nga ay hindi ko alam kung paano sisimula na ayusin yung kwarto ni Nili at tingin pa nga lamang ay parang nakakapagod na sa sobrang gulo. Pagkakaayos ko nga niyan ay bumabalik din sa dati na magulo at kapag bumabalik nga ang sakit ni Nili ay kinakalkal niya yan at ipinaglalalabas yung mga laman. At dahil kagagaling lamang ni Nili sa sakit kaya ayan at nagguhuan na naman at halos wala na nga diyang madaanan. Akala mo nga ay may tindahan dyan ng mga payong at stop toy sa kwarto ni Nilush sa sobrang dami. At kapag bumabalik ang kanyang sakit ay pinagbububuksan niya yung mga payong at inihaharang dyan sa daan. Ay nga't may nakita pa ako na powder na sabon na panlaba at panahon pa siguro yan ni Kopong-Kopong sa sobrang tagal na. Pero mas matindi pa dyan ang kalat nung bagong dating pa lamang ako dito sa kanila na talagang puro basura na yung kwarto ni Nilush at iba din ang amoy. Ay nga't ipinagpaalam ko kay Nili na itatapon ko na yung payong dahil sira na at hindi na din maisarat. Ang isa pa ay delikado din at baka makatusok pa. At sa sobrang tagal na nga siguro ng payong na yan ay nagatuna at nagkasira-sira na at gawa din yan sa plastic. Napakadami nga na iba't ibang klase ng mga payong ni Nili at hilig lamang niya ang bumili pero hindi naman niya ginagamit. Pumayag din naman na itapon ko na at sabi ko nga ay madami pa naman siyang payong at delikado nga din at baka makatusok. Hello, Mashli nga! Manishman! Biseder ay baba mamad. Ken, ay nga't paglabas ko ay sakto na nakita kami ni Aling Esther at nagulat nga daw siya sa akin. Matagal-tagal nga din kami hindi nagkita ni Aling Esther dahil hindi kami nagkakatagpo kapag lumalabas ako. Minsan nga ay tumawag siya sa telepono sa bahay para kamustahin kami at tinatanong niya nga ako kay Lola kung bakit hindi niya daw ako nakikita at akala nga daw ay masama ang aking pakaramdam kaya hindi ako lumalabas. Ay nga todo marites sa akin si Aling Esther at yung kanya daw tangkay ng tubig ay muntik ng mapalitan nang wala siyang kaalam-alam. Bigla daw nawala ang kanyang tubig at may narinig din daw siya na ingay dyan kaya siya biglang lumabas. Ang dapat pala napapalitan na tangkay ng tubig ay yung sa first floor at dahil nagkamali ay muntik ng kay Aling Esther ang mapalitan. Nagpasalamat nga din sa akin si Aling Esther para dun sa mga bote ng tubig na iniipon ko na inilalagay ko dyan at ibinebenta niya yun. Ay nga't nakailang balik na ako sa pagtatapon ng mga hindi na kailangan at nakatulog na nga din si Nilush. At pati nga yung mga damit ng kanyang paboritong pamangkin ay itinago niya din at may mga kasamahan pa nga yan. At pagkatapos ko nga malinis at maayos yung mga kalat ay maayos na ding nadadaanan pati yung papasok sa kwarto ni Nilush. Kahit paano naman ay maaliwalas na at nabawasan na din ang kalat at hindi ko nga alam kung hanggang kailan ang itatagal niya na walang mga nakatambak dyan sa parte ng nilinisan ko. At dyan ako pansamantalang natutulog sa kwarto ni Nilush kapag may gera dito sa Israel habang si Nili naman ay mas gusto niya na matulog dun sa kama sa salas. Bukod nga sa madaming payong ay madami nga din diyang iba't ibang klase ng mga manika at stop toy sa kwarto ni Nilush at madami nga din diyang mga gift wrapping. Pinakamatagal na nag-stay ako dyan sa kwarto ni Nili ay noong 2023 nang inatake naman ng Gaza ang Israel. Inabot ako ng 4 na buwan dyan bago kami nakabalik ni Lola sa kanya-kanya naming mga kwarto. At ngayon naman ay mahigit 1 buwan na ako dyan ngayon at sanang matapos ng kaguluhan para bumalik na sa maayos at normal na ulit ang lahat. Na kahit lumabas ka nga ay hindi ka matatakot o mangangamba na baka abutan ka ng siren sa labas. At pagkatapos kong ayusin ang kwarto ni Nili at asikasuhin si na Lola ay lumabas naman ako at pupunta ako niyan sa post office. Ihuhulog ko nga yung cheque na bayad ni Lola para sa karagdagan na kulang sa sahod ko. At dito sa Israel kahit may gera ay mas nauna pang magtaas ng sahod kaysa magtaas ng mga bilihin. Dito nga sa Israel ay halos taon-taon ay nagtataas ng sahod at kasama kami doon ng mga caregivers. Yun nga lamang hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na mataasan ng sahod lalo na yung mga matatagal na dito sa Israel at last na ang kanilang working visa. Dahil merong mga employers na kuripot at ayaw magdagdag ng sahod kaya yung ibang mga caregivers ay hindi na nagpapadagdag ng sahod at baka sa halip na madagdagan ay lalo pang mawalan ng trabaho.
Pero may mga employers din na kapag sinabi ng agency na may dagdag sahod ay nagdadagdag sila katulad na lamang ni Lola. Kaya ngayong April 1 ay magtataas na dito sa Israel ang minimum wage at kasama kami doon ang mga caregivers. Pero tulad ng sabi ko ay hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na madagdagan ang sahod. Kaya yung ibang may mga kamag-anak dito sa Israel ay huwag niyo po silang paghahanapan ng dagdag sahod kung hindi naman po sila nadagdagan. Isa yan sa kagandahan dito sa Israel, bukod sa maganda ang sahod ay marami ding mga benepisyo kaya kahit may kaguluhan dito sa Israel ay mas pinipili namin na manatili dito. At sabi nga nung iba ay mas nakakatakot pa nga daw na umuwi ng Pinas dahil sa hirap ng buhay at mas mahal na nga din ang mga bilihin lalo na nga ngayon. Pagkagaling sa post office ay dumiretso naman ako dyan sa may Russian store at bumili ako niyang sweet and sour sauce at gagawa sana ako ng lumpiang Shanghai. Ang kaso'y wala palang giniling kaya buto-buto na lamang ng manok ang aking binili at magsosopas na lamang ako. Diyan na nga ako dumaan at naisip kong bumili ng corned beef yung kulay maroon ang packaging na may disusi. Kasi nandyan pa nga lamang ako ay natanaw ko na agad yung tindahan na sarado pala. Doon nga lamang ako nakakita nung ganong corned beef. Kaya sabay liko na ako at dyan na nga ako dumaan at bibili muna ako ng tinapay bago ako umuwi. At dahil bihira na nga lamang ako lumabas ngayon at pumunta dyan ay madamihan na nga ang aking binili para may stock kami sa bahay. Kahit nga magulo dito sa Israel at araw-araw may siren ay tuloy pa din ang buhay at hindi natatakot lumabas ang mga tao. At ayun nga't sa wakas ay nakarating ako ng maayos at ligtas at hindi nga ako inabutan ng siren sa labas at pagdating ko nga ng bahay ay tulog si Lola at Nili. Ay siya nga dito lamang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.